Sige po, tayo po'y mag-settle down. Meron ho tayo yung nasa likod po, pwede ho kayong umupo dito sa unahan. Dito na lang po kayo magstay, yung mga workers po natin, para hindi na kayo magkuha ng upuan sa likod. Magandang gabi mga kapatid. Good evening. Medyo ako po ay nakaramdam ng pagod kanina. Kasi, iwan ko ba, bakit bigla akong, mainit kasi kaninang hapon, di ba? Mainit. Busog pa kami galing sa Baaw. So, mainit, busog, nakatulog ako. Okay. So, ngayon pong gabi mga kapatid ay pagpapatuloy po natin ang pag-uusap patungkol sa paghayo o soul winning or personal evangelism. Yun po ang topic natin sa buwang ito. Na? Kanina umaga, ang ating speaker ay nagsalita tungkol sa reasons kung bakit nagsasaya ang langit sa bawat kaluluwang naliligtas. Sa gabing ito, pag-aaralan po natin ang isang buhay ng isang mananampalataya sa panahon ni Jesus, kung paano siya naging effective sa ministry. Siya ay hindi masyadong kilala, actually. Hindi masyadong kilala bilang disciple ni Jesus Christ, pero siya po ay nakuha yung attention ni Ate Sean. Okay. So, ano po yun? Ginamit siya ng Diyos mightily sa mamagitan ng kanyang mga nadala sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ko. So, tingnan po muna natin yung mga ilang talata o ilang kasabihan tungkol sa pag-iibanghelyo. Some quotes on soul winning. Sabi po diyan, if you love someone, tell them because life is short. Kung meron kang isang mahal sa buhay, na mahal mo, or kaibigan, o sino pa man, ito nga ay tungkol sa mga mahal sa buhay. If you love someone, tell them about Jesus because life is short. Anytime, pwedeng may mangyari. Gaya nga nangyari sa Visayas, siguro di nila inisip na ganoon talaga mangyayari. Bigla na lang nawala. Merong isang nawala ng buong pamilya, siya na lang nabuhay. At marami pang kwento na tayo makikita sa Visayas kung paano sila nawala ng buhay. Ang masakla pa doon kung hindi Kristiyano. Hindi nagkaroon ng pagkakataong makakilala sa Diyos at namatay na lang. Nakakalangkot po yun. Ako nga, sa aking mga mahal sa buhay, gas-gas ng aking dila. Bakit pa ang hirap dalhin sa Panginoon mahal sa buhay? Gas-gas na yung aking dila sa kaka-share, pero papaalaala. Pero if you love someone, tell them. At least, sinabihan mo sila, pag-pray mo, ipagkatiwala mo na lang sa Panginoon, na sila ay talagang tipuin ng Diyos. Because life is too short. Another quote is, God used me to reach one. At least isa. Kami po noon ako estudyante sa IBCF, InterVarsity Christian Fellowship. Nagkaroon po kami isang goal sa isang pagkakataon na each one bring one. Sa loob ng isang taon, at least makaisa ka na madala sa Panginoon. Isang naging goal. So, isang prayer po yan na pwede nating i-apply sa ating sarili. Lord, use me at least to reach one person for the Lord, for you. Another. Evangelism is the spontaneous overflow of a glad and free heart in Jesus Christ. Iyon po ay sinabi ni Robert Munger. Evangelism is the spontaneous overflow of a glad and free heart. Ang pag-evangelyo pala ay spontaneous po, kung talaga ang puso mo talaga ay ubos-ubos ang iyong kagalakan ng matagpuan mo si Jesus Christ. Mamaya po, pag-aaralan po natin isang personality sa Bible na kung gaano po siya ka-excited na ibalita ang kanyang natagpo ang mabuting balita sa kanyang kapatid. And lastly, ito ay according to C.S. Lewis. Ano nangyari yan? Ba't lang naputol?
Nakalagay po dyan, the opposite of love is not hate. It is indifference. So, ang opposite daw ng love, hindi yung hate, kundi indifference. Kawalan ng concern. Kawalan ng pagmamahal o indifference. Ano ba Tagalog ng indifference? Walang pakialam sa ibang tao. Yun po ang opposite ng love. Okay, meron pa ba? Yan. So, mga kapatid, sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay tungkol kay Andrew. Kilala niyo ba si Andrew? Si Andres? Hindi si Andres. Si Andrew? Kilala niyo ba? Isa po siya sa mga disciple ni Jesus Christ, 12 disciples. Now, let's read the story about him wag na muna. The story about him in John chapter 1, verse 35 to 41. 42. So, open our Bibles in John chapter 1. Sinadya ko pong hindi ilagay dyan para at least magkaroon ng variation, pagbabago. Nasanay po akong palaging nalalagay yung teksto. So, please open our Bibles. John chapter 1, verses 35 to 42. Ang sabi po dito, the next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Sabi ng Panginoon, "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about the 10th hour. Verse 40, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. 41, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ. And verse 42, and he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You will be called Cephas," which translated is Peter. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin. Na muli kami ay magkasama-sama sa gabing ito para ikaw ay aming sambahin, muli kaming makinig ng mga salita, at patuloy na bigyan ng pagpapahalaga ang pagsamba sa iyo sa pamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Hayaan niyo, O Diyos, na habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita, maging focus po kami sa pagkikipagniig sa iyo, Panginoon. At gamitin niyo ang mga salita mo para ito'y tumimo sa aming mga puso. At mayroon po kaming matutunan sa buhay ni Andrew. Kung paano po siya naging effective sa kanyang soul winning. Maraming salamat po. Ito pa aming dalangin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu kami umaasa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Now, let me tell you the story of Andrew. Tingnan po natin yung background muna para makita po natin yung paano ba naging effective si kapatid na Andrew sa pag-share ng gospel. Ang nakalagay po diyan, Andrew had been listening to John the Baptist. Si John the Baptist, siya yung unang naghayag na narito ang kordero ng Diyos. Nangangaral siya na kayo magsisi, magpabautismo para kung kayo nanampalataya na si Jesus ay tagapagligtas, narito siya. Isa siya sa dalawang disciple ni John the Baptist, si Andrew. Bago siya naging disciple,
ng ating Panginoon, siya muna ay naging disciple ni ni John the Baptist. He was one of those who had gone out to hear the wilderness prophet, si John the Baptist. Nang sabihin ni Jesus, ni John patungkol kay, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. The Lamb of God which takes away the sin of the world. At nang makita yon ni Andrew at ng kanyang kasama, pasensya na, wala kasi masyado na mention kung sino yon, pero bigla silang tinalikuran si John the Baptist. Pagkos ay sumunod kay Jesus right away. Nagpapakita na sila bilang disciple o tagasunod ni John the Baptist, naniniwala sila sa sinasabi ni John. Isabi ni John the Baptist na ito ang dapat yung sundin. Hindi na sila nagdalawang isip na lumapit, sumunod kay Jesus. So, in continuation, nung sabihin nga na ito si John the Baptist, bagamat marami na nagpapabaptize sa kanya, marami nang sumusunod sa kanya, hindi siya nagkaroon ng inferiority or nagkaroon ng jealousy kay Jesus. Sinabi niya kaagad, ito ang Jesus na sinasabi ko. Itong dalawa, nagkaroon ng, sino ba talaga itong Jesus na to? So, they followed him. Nung makita na Jesus, bakit kayo sumusunod sa akin? Sabi, Rabbi, teacher, saan po kayo tumutuloy? No? So, ang nangyari, sa madaling salita, sige, sumunod kayo sa akin. Come and you will see. So, and they spent that whole day, sabi ng Bible, with Jesus. So, yun po ang kapatid nangyari sa kwento. Now, let me share with you at least 4 principles or strategies na ginamit ng ating kapatid ni si Andrew kung paano siya naging effective sa evangelism o sa soul winning. Let me share with you, next slide, 4 principles or strategies na ginamit ni Andrew. Kaya nung magkaroon siya ng experience, di ba? Na-meet niya si Jesus at kung titingnan po natin yung kwento, they were convinced, si Andrew and the other disciple were convinced that Jesus is really the Messiah. Siya talaga yung tagapagligtas na sinasabi ni John the Baptist. No? So, in the end, nagkaroon po sila ng desisyon na sundin talaga si Jesus at tanggapin siya bilang tagapagligtas nila. No? Kaya tingnan nyo, in the end, sa kwento dyan, si Jesus siya pa nga ang nagpabaptize kay John the Baptist. Okay. So, let me share with you the 4. Okay. Medyo, tingin kayo palagi sa akin yung ating technician para hindi na. Okay. So, 4. Sige, next slide. Keys to effective personal evangelism. Yung mga susi po dyan ay background lang po. Napakaraming susi niya, pero 4 lang aking i-share. 4 keys to effective personal evangelism. Number 1. The first key is a personal experience or encounter with Jesus Christ. That's the foremost requirement. Para maging effective po tayo mga kapatid sa soul winning, dapat tayo mismo ang unang makaranas, magkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ. Ako nga, maraming pagkakataon na yung mga anak ko, sinishare naman ng gospel, minsan nag-pray kami, tumanggap naman, lalo yung aking anak na babae. Pero bakit minsan pasaway? Parang hindi ko makita na, ito ba ito? Kristiyano ba talaga to? Sabi ko, merong isang pastor sabi na, not unless ang batang yan, magkaroon ng personal encounter sa Diyos. Kahit anong gawin mo, wala. It is the Holy Spirit. Meron din isang pastor sabi sa akin, yung anak niya, pastor siya, pero yung anak niya, wala. Pasaway. Tawag yun. Black sheep daw sa kanyang pamilya. Di mo iisipin na anak ng pastor. Pero one time, umattend ng camp, doon lang nakakilala sa Panginoon. Pero simula pa hanggang maging teenager,
young people, kasama niya sa church, pastor siya. Pero yung anak niya pala, hindi pa pala Kristiyano. Pero nung ma-attend ng camp, doon lang nakakilala, personal testimony, yung bata. So, isang napakalagang requirement, mga kapatid, sa personal Jesus, dapat tayo mismo makaranas ng kay Jesus. Tayo mismo alam natin na kilala natin si Jesus Christ. Alam natin na tayo ligtas. That's the point. Personal experience of salvation. Ano? Kasi hindi tayo magiging effective, mga kapatid, sa pag-iibanghelyo kung tayo mismo hindi ligtas. Wala tayong conviction. Wala tayong isasabi kasi walang Holy Spirit sa atin. So that's the first requirement. First key to effective soul winning. First is personal encounter. Sino dito ang wala pang personal encounter sa Panginoon? Kapatid, kung ikaw yon, this is the right time to have that first step sa evangelism. Hindi mo madadala ang iyong mahal sa buhay. Hindi ka magiging effective kung ikaw mismo wala kang personal encounter sa ating Panginoon. Next slide. Sabi diyan, verse 37 and 39, when the two disciples heard him say, they followed Jesus. Come, and he replied, and you will see. So they went and saw where he was staying and spent that day with him. That's their personal experience. That's their personal encounter with Jesus. Si John the Baptist, si Andrew at ang kanyang kasamang disciple ni John the Baptist. Nagkaroon po sila muna ng personal encounter sa ating Panginoon. Number 2, a personal conviction. Hindi po enough na meron tayong personal encounter with Jesus, tinanggap natin sa Panginoon. Pero mahalaga pa rin itong pangalawang susi, yung tinatawag nating personal conviction. Ano ba ang ibig sabihin ng conviction dito, mga kapatid? No? Ano ba ang ibig sabihin ng personal conviction? Tingnan po natin ang slide na to. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Ito po yung ibig sabihin ng personal conviction. Ikaw mismo, alam mo na si Jesus na yung tinanggap, siya talaga ang tagapagligtas. Siya talaga yung namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng Messiah, Savior. Sa ating kapaligiran, marami po nagtuturo kung paano maligtas. Merong isang grupo na nagsasabi, kung gusto mong maligtas, dapat magmiyembro ka sa aming iglesia. Kung gusto mong maligtas, dapat gumawa ka ng mabuti. Pero, ang tunay na gospel, mga kapatid, ang tunay na nagparaan para maligtas, John chapter 14, verse 6. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So napakahalaga, mga kapatid, na ma-realize po natin, magkaroon tayo ng personal conviction that Jesus is really the Messiah. Hindi lamang ma-encounter natin si Jesus, kundi ma-convince po tayo, ma-convict po tayo na siya lang at wala nang iba na magliligtas. Kaya sabi ni Andrew sa kanyang kapatid, kapatid, we have found the Messiah. Ganun na lang kayang conviction na si Jesus talaga ang Messiah. Kasi whole day sila nag-spend ng time with Jesus, di ba? Ayon sa kwento. They spent the whole day with Him. Nakinig, marahil. At alam natin na nakinig kasi they spent, tandang-tanda pa nga ni Andrew yung oras at the 10th of the hour. So, they spent that whole day with Jesus kung saan siya tumutuloy at marahil nakinig sila kay Jesus sa kanyang pangangaral. And they came to know Jesus personally and they had that conviction that Jesus was really the Messiah. So mga kapatid, number 2 requirement or key to effective evangelism or soul winning is conviction. We have that conviction that Jesus really is the only Savior. Wala na iba. Aside from knowing Him as your Lord.
you must also have conviction. You must have also conviction that Jesus is really the only one Savior. Meron isang picture dito na tingnan po natin. If your gospel is not touching others, sad to say, marahil has not touched you yet. Marahil kung ang buhay po natin, hindi kakitaan ng pagbabago. Baka naman talaga, hindi po talaga natin talagang lubos na kilala si Kristo. O wala ho talaga tayong relasyon kay Kristo. Marami nagtatanong tayo, bakit hindi ako effective? Bakit? Parang, kasi family ko nandyan eh. Kasi mga anak ko uma-attend. Kasi asawa ko uma-attend. Baka tayo, wala po tayong personal relationship. Kaya hindi tayo effective. Kaya wala ho tayong nadadala. Wala ho tayong conviction man lang na mag-share ng gospel. Baka hindi tayo wala mismong karanasan. If your gospel is not touching others, probably it has not touched you. Number 3. Meron pala. The more we spend and get to know about Jesus, the more we will understand and appreciate who He really is. So dito pumapasok nga mga kapatid, yung spending time, personal devotion, personal Bible study. That's the only way for us to grow in our relationship with Christ. Makita natin kung gaano ka-passionate ang ating Panginoon sa kanyang misyon. Kanina, habang nagpipre si Pastor Abe, iniisip ko, nga naman talaga, dapat yung focus po natin talaga kung ano yung focus ni Kristo. Kung paano po si Kristo naging focus sa kanyang ministry dito sa lupa, tayo bilang iglesia na inutusan niya sa Matthew 28, ganun din po dapat yung ating focus. Kasi kung hindi po natin ifo-focus yung ating ministry, ating buhay sa soul winning, na yan naman talagang dahilan kung bakit tayo tinawag, baka kung ano-ano lang gawin natin sa church, for the sake lang na merong ministry, for the sake na merong church, for the sake na may mga preaching, for the sake na meron tayong fellowship. Pero nawawala sa focus. No? The more we spend time with Jesus studying the Bible, the more we become focused sa ministry, sa ating buhay. Ito nga, yung 3 disciple niya nakikipagkapihan pa kay Jesus Christ. Di ko alam kung saang lugar yan sa Israel noon. Iinuman sila ng kape. Di ko alam ito, 3-in-1. No? Uminom sila ng kape. So, spend time with Jesus. Number 3 key. A personal excitement and sense of urgency. Napakahalaga po nito, Panginoon, mga kapatid, sa soul winning. Personal excitement and sense of urgency. Verse 41 of John. Tingnan po natin yan. Inulit lang. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Ang take note sa sinabi, the first thing. Ibig sabihin, walang naunang ginawa, kundi yun ang unang ginawa ni Jesus, ni Andrew, nang makilala niya si Jesus. Out of his excitement, sa kanyang katuwaan, kagalakan na makilala ang Panginoon, ang tagapagligtas, na matagal na niyang naririnig kay John the Baptist at sa mga propeta. At last, sabi ni Andrew, ito na ang Mesiyas. So, ang unang kanyang ginawa, inanap niya kaagad ang kanyang kapatid na si Simon. Simon, my brother. Siguro natagpuan niya si Simon na mga nangingisda. Nasa laot. Simon, halika dito. Itong pinakamahalagang natutunan ko ngayong araw. Tayo. Meron ba tayong excitement nung makilala natin ang Panginoong Jesus? Pinamalita ba natin, sabi ni Pastor Abby kanina,
Nag-celebrate ka ba na ikaw ay makakilala sa Panginoon? Nagkaroon ba ka ba ng excitement na i-share si Jesus? Kung paano ka nagkaroon ng forgiveness? Kung paano ka naligtas? Natanggap mo yung buhay na walang hanggan nang tanggapin mo si Jesus? Excitement. Urgent para sa kanya na malaman ng kanyang kapatid na si Jesus ang Mesiyas. Ang tanong, urgent din ba sa atin na i-share si Jesus sa iba? Sabi nga kanina, life is short. Anytime, may pwedeng mawala sa atin ang taong mahal po natin. Do we have that kind of sense of urgency sa buhay po natin na i-share si Jesus? So, yun po, mga kapatid. Next slide. Ang witness po dito, somebody who has first-hand experience. Tayo rin ay tinatawag na mga saksi o witness. Kasi ang witness, mga kapatid, kung sa korte, ito yung tao na nilalagay sa isang box, witness stand, tinatanong ng judge at nung lawyer, ikaw ba, nakita mo talaga ang nangyari? Sa atin ba, mga kapatid, tayo rin ay witness. Kasi bakit tayo naging witness? Kasi tayo mismo, bawat isa sa atin ay may personal experience na kung paano po natin nakilala ang Panginoong Jesus. So, wala ho mag-question sa atin. Wala ho mag-refute sa ating testimony because tayo mismo, naranasan po natin si Jesus. Nakilala natin siya mismo. So, we are witnesses sa ating Panginoon. We are witnesses. So, the question is, how many of us could go without any doubts in our minds that Jesus is really the Messiah? Na handa kang maging witness, handa kang mag-testify that Jesus is the Savior. No? According to, sino bang taong to? Ben Born Domini, sabi niya, we cannot keep to ourselves the words of eternal life given to us in our encounter with Jesus Christ. They are meant for everyone, for every man and woman. It is our responsibility to pass on what, by God's grace, we ourselves have received. Kailangan po nating ipangaral. Kailangan po nating i-share si Jesus Christ, yung salvation na ating tinanggap. So, before we proceed to the last key to effective personal evangelism, let's remember the first three. The first, ano yung una? Personal experience or encounter with Jesus Christ. Pangalawa, personal conviction na siya talaga ang tagapagligtas. And number 3, personal excitement or tinatawag nating sense of urgency na i-share si Jesus Christ. At ito po, mga kapatid, ang pinakamahalaga at panghuli. Personal action. Dapat, matapos nating makilala ang Panginoon, matapos nating magkaroon tayo ng conviction na talaga siyang wala nang iba, at matapos nating malaman na napakahalaga na mag-share, urgent na dapat mag-share po tayo, meron ho tayong gawin. Matapos marinig, makita, mailagay sa puso, dapat lumabas sa kilos. This is the most important key to personal evangelism or soul winning. Mayroong gawa.
Meron ho tayong gawin. So, anong ginawa ni Andrew? Matapos niyang malaman, makilala ang Panginoon, matapos niyang ma-realize na si Jesus talaga ang tagapagligtas, he introduced his brother Simon to Jesus. Dinala niya. Sabi sa verse 42, then he brought his brother Simon to Jesus Christ. Dinala niya. Kinuha niya siguro dun sa dalampasigan ng hingista. Kapatid, halika dito. Pakikita ko sa iyo, ipapakilala ko sa iyo si Jesus, yung Messiah. So, that's his first action. You see, there could never be a Peter if there had not been first an Andrew. Hello? Ano? Paano kaya kung hindi nagkaroon ng action si Andrew? Hindi siya gumawa. Meron kayang Pedro na masasabi nating isa sa mga greatest apostles ni Jesus Christ na magbabasa po natin sa Bible. Diba? Mas sikat pa nga si Pedro kay Andrew pagdating nung kinalaunan, di ba? Mas kilala natin si Peter, Apostle Peter, sa Book of Acts. Mas kilala natin siya yung nagkanulo kay Jesus 3 beses. No? Siya pa yung nagsabi na, Lord, mahal na mahal kita. Napaka-vocal, napaka-active ni Apostle ni Pedro pagtungkol sa Panginoon. Pero itong si Andrew, nasaan tabi. Pero kung wala si Andrew, makakilala kaya si Pedro, ang kanyang kapatid kay Jesus? That's the first action that Andrew did nung makilala niya Panginoon. Pangalawa, Andrew introduced the boy to Jesus Christ. Sabi sa John chapter 6, verse 8 to 9a, sabi doon, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. Ganun lang siya. Kasimpleng tao si Andrew. That's his second action. Kung babasahin po natin ang Bible, ang New Testament, 4 na beses lang pong na-mention si Andrew. Pero si Pedro, ang dami-dami. So, una niyang ginawa, ang kanyang kapatid ay dinala niya sa Panginoon. Pangalawa, na-mention sa John chapter 6, nung dali niya isang bata kay sa Panginoon. Lord, meron ditong bata, may dalang tinapay at isda. Kasi, ang dami ng taong sumusunod sa'yo, mga gutom na yata yan. Ito, mayroong bata. No? Kaya dyan, Andrew was that kind of person na napaka-observant. No? Ginamit siya ng Panginoon sa pagkakataong ito. And because of Andrew, Jesus was able to make a miracle out of that boy's baon. No? Nakapagpakain siya ng napakaraming tao. Ginamit ng Diyos si Andrew sa pamamagitan ng bata na kanyang natagpuan among the people sa crowd. And the last time, no? Panghuli na na-mention si Andrew ay sa John chapter 12 verse 20 to 22. Now Andrew was one of the there was some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Verse 22, Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip, in turn, told Jesus. Sa madaling salita, si Andrew was again part of the encounter of the Greeks na gusto makakilala kay Jesus. So, dito natin makakita mga kapatid na si Andrew talaga ay a man of action.
He was never familiar. He was never famous, but he was a simple person but who na merong ginagawa. Kung pag-uusapan ay soul winning. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, as I mentioned earlier, si Andrew po, hindi ganun siya kasikat sa Bible. He was only mentioned 4 times sa book, sa New Testament. 4 na beses lang siya na-mention. Shinare ko na kanina. First, he introduced his brother. Nakakilala siya sa Panginoon sa ating teksto, John chapter 1, verse 35 to 42. Pangalawa, pinakilala niya ang kanyang kapatid na si Pedro sa verse 42. Pangatlo, sa John chapter 6, nung dali niya si Jesus, ang bata kay Jesus habang habang nangangaral sa napakaraming tao. And lastly, nung isa sa nagpakilala sa mga Griego sa Panginoon. Wala nang iba. Wala ka nang matatagpuan sa Gospels kung paano si Andrew ginamit ng Diyos. Compared kay Pablo, compared kay Pedro, at sa marami pang ibang disciples. He was only mentioned 4 times sa Bible. But he was effective sa soul winning. Because every time na nami-mention siya sa Bible, ito'y patungkol sa pagdadala ng isang kaluluwa sa Panginoon. He is always doing the same thing, bringing people to Christ. Ganun lang siya kasimple. Because he had that 4 keys to effective evangelism. He had experienced Jesus. He had conviction that Jesus really is the Son of God, the Savior. He had that sense of urgency and excitement to tell about Jesus. And lastly, he was a man of action. Hindi niya sinarili yung kanyang natagpuan. Shinare niya si Jesus. That's the 4 keys to effective soul winning. The question is, do you have a personality like that of Andrew? Meron ho ba tayong personality na kaya ni Andrew? Nakaya po nating, ganun tayo kasimple, palagi lang nakatuupo sa likod o sa tabi, pero nagdadala naman tayo ng ating mga mahal sa buhay, kaluluwa. Nagsishare naman tayo ng gospel. No? Sa harapan ng Diyos, mga kapatid, may kanya-kanya po tayong ministry. Kung ang ministry mo ay evangelism, well, do it. Kung ang ministry mo ay music, well, do it. Kung ang ministry mo ay preaching, well, do it. Kung ang ministry mo ay leadership, well, do it. Pero kung patungkol sa gospel, at least individually, as a person, as a Christian, share the gospel. You only need those 4 keys to effective evangelism. Kahit hindi man tayo mahayag, makilala, gaya yan. Do you have a personality of Andrew that can bring the Peters to Christ although you do not get the praise and publicity? Mas sikat pa sa yung nadala mo sa Panginoon, just like the ordinary men and women. And although you don't have the 5 or 10 talents, but only 1, but you use that 1 talent and offer it to Christ's use and serve Him. Sa ating church, meron akong isang kilala na ayaw ko namang itaas yung ang kanyang pangalan. Pero si Natnat, kilala niyo si Natnat? Ang kanyang personality ay Andrew. Gusto ko nga tawaging Andres palagi eh. Kasi every time na nandito siya, may kasama siya. Ano? Tuwang-tuwa ako kay Natnat. Every time na nandito yan, may kasama yan, kaibigan. So, ang kanyang personality ay Andrew. Hindi naman siya masyado, di ba? Hindi siya permanent dito. Hindi naman siya nag-preach. Nagtutugtog ba siya minsan? Hindi yata. He's just there.
but he is effective because he is a good witness. Pakibati na lang kay Natnat pag-uwi. Okay, next. Andrew is just a simple person. We remember the Peters, but we forget the Andrews. The Andrews don't write stirring epistles. They don't preach great sermons. They don't win thousands of souls with one message, just like Peter. They work no miracles. Si Pedro nakapagawa ng miracle. Because he was just a simple person. Nasa background siya palagi. He was only mentioned 4 times sa Bible, but he was able to bring the Peters to Christ. How about us, my brothers and sisters? Naalala ko sino ba nagdala sa akin sa Panginoon. Meron nag-share sa akin noon sa Legazpi. So because of that person, I am thankful to God. Pero hindi siya, sa tingin ko, mas maging prominent pa ako compared sa kanya. But God has used that person to bring me to Christ. Okay. But Andrew is a big person because of Andrew na nagdala kay Pedro, nakakabawa ng epistles, diba? Book of Peter, who preach sermons, who have won 3,000 in one preaching sa Acts, who have performed miracles. Ginamit ng Diyos si Andrew sa mamagitan ng kanyang kapatid na si Pedro. Kung hindi niya in-invite si Pedro, kung hindi niya shineran si Pedro na Pedro, kapatid, dali ka dito, nakilala ko ang tagapagligtas, si Jesus. Si Pedro ang ginamit ng Diyos. Meron pa ba? What about the others? Ano? Sino ba yan? Wala na yata. Si John Wesley, si Knox, si Martin Luther. Sino kaya nagdala sa kanila? Meron kayong alam kung sino nagdala sa kanila? We do not know. Siguro kung i-research natin, pero because these people were famous evangelists, kilala mga taong ito. Pero sino nagdala sa kanila? Sino nag-share ng gospel sa kanila? We do not know. Once again, we remember the Peters, but we forget the Andrews. Kahit si Andrew ganun, he was effective. Finally, it's because little things matter. Kahit anumang kalit na ginagawa po natin, kung ito'y hayaan ng Diyos na mamagnify, it matters. Kahit tayo, mga kapatid, uma-attend ng church, as long as we have that kind of personality like that of Andrew, na matapos po nating makilala si Jesus, magkaroon tayo na conviction na siya lang talaga makakapagligtas sa ibang tao, wala nang iba. We have that sense of urgency na dapat makilala nila ang Panginoon. And finally, we do bring them to Christ. We have that action, personal action. We are like Andrew. Hindi mo kailangan maging sikat para makapag-share ng gospel. Hindi mo kailangan tumayo sa pulpit para makapag-share ng gospel. You, by your own selves, pwede kayong gamitin ng Diyos. We need people like Andrew in our church today. People who will walk, who will go and talk and witness. And be friendly and to tell the story about Jesus. We need ordinary people. We need you. No? Kayo ang actually ginagamit ng Diyos. Hindi ako masyado magaling sa invitation. Sa clinic, nagsishare ako ng gospel sa mga pasyente. Pero yung mag-invite, marami na ako na-invite sa church. Pero saan sila? Pero kayo, mas magaling pa kayo sa akin. Kasi kayo nag-invite ng mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay. Mas mapalad po kayo. Mas mapalad kasi mas marami kayong nadadala. You are Andrews. Kahit ang ministry po natin ay iisa lang, gamitin po natin. Huwag naman yung ministry of sitting. Wala hong ministry of sitting. No?
Kaya yung mga kapatid po natin sa inyo, yung mga first-timer, mga baguhan dito sa SKI, magpasalamat kayo sa Diyos sa mga taong ginamit niya para kayo makarating dito sa church, para kayo ay makakilala sa Panginoon. Sino ang nagdala sa inyo sa church, sa Lord, dito sa church? Lapitan nyo mamaya. Bukas, pasalamatan nyo. If not because of them, nasaan kaya tayo? So, as a review, before we close, do you have what it takes to be like Andrew? A personal experience with Jesus? A personal excitement to tell about Him? A personal action to go and really witness to others? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Atin po natin yung stand song. Ay po ay maaari pong tumayo, mga kapatid. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan pa itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan pa itatanyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Maaari na po tayong umupo.